pundahan, nagugutom ako. Gusto ko ng pandesal, tapos kape. Parang ang sarap naman ng pandesal. Pero wala kang bitbit. Wala pa daw silang stock. Mamaya pa daw dadaan yung panadero nila dyan. Pinag-usapan nga namin kong Monica tsaka Tito Diego. Ang daming namin pinag-usapan. Ang daming nangyari pala nung weekend. Unang-una meron yung Quiapo Blast daw. Meron daw nagpasabog sa Quiapo. Tapos, nabalitaan ko dyan kay Tito Porks na meron pa raw na lindol sa sa Mindanao. Tapos meron pa daw mga magrarally. Naku, sakit yung ulo ko. Baka nag-rally yung yung panadero kaya wala pang kwan. Baka nga sumali. Pati yung yung breakfast ko apektado. Ay naku, Kikay, alam mo, wag ka masyadong... Well, of course, we are very sad, no? Dahil may mga ganito, mga unfortunate incidents. Pero, wag mo na makayaan na buong araw mo, sobrang maapektuhan ka, diba? Dahil baka magtuloy-tuloy yan, hindi rin magiging maganda yung epekto sa'yo. Alam mo, may nabasa ako actually tungkol sa mga ganyang mga pangyayari, mga unfortunate events, tulad nga ng lindol, mga tragedies sa buhay natin. Parang meron ako nabasa or parang sinabi si Brother Eli about dyan So maganda siguro kung mapakinggan mo. Basahin natin ang Mateo 24:3 hanggang 8. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at magkakasalot, at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat, ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan." Ayan, yan pala ang sabi, kapatid Yan ay mga palatandaan pagka malapit nang dumating ang Panginoon Kristo. Mga gera, digma, laban sa bansa, bansa sa bansa, kaharian sa kaharian. Minsan yung gera, hindi naman puro other nation ang involved Yan ay isa sa mga palatandaan na malapit na talaga yung sinasabi ng hula ng ating Panginoon Kristo. Yung mga lindol, mga tidal wave, mga salot, mga kagutom, yan mga palatandaan. At nakikita mo, kapatid, halos hindi naglilipat linggo. Halos hindi naglilipat buwan. Halos linggo-linggo, mayroong ganyang lindol, may mga gulo. Ang gulo-gulo ng mundo ngayon, yan ang mga palatandaan. Ang mundo malapit na sa kanyang sinabi ang ating Panginoon Kristo, dadating siya, huhukuman niya ang tao. Biro mo, papatayin mo yung kapwa mo tao, wala namang kasalanan sa'yo, magpapasabog ka ng bomba. Wala namang kamalay-malay, namimili lang yung matanda, nasabugan ng bomba sa palengke. Kaya tandaan mo, kapatid, yan ay nakasulat sa Biblia. Parang yung nangyayari ngayon, kaharian, laban sa kaharian, yung ng Korea and North Korea against the whole world. Ay, hindi lang US, whole world na. Against the whole world. Naku, pati Except tayo China. ba? Pati ba kung tayo, pwede tayo maapektuhan dyan? Pwede. Kaya nga, tumawag nga si President Trump kay President Duterte. Iniimbita rin nga pumunta sa Washington. Ay, wow. Anyway, puntahan natin yung mga kaibigan natin. Baka magwelga bigla. Yung May mga one pa naman ngayon. Yung pandesal huwag mong kalimutan. Sana yung panadero dumating na. Okay, Kay, naintindihan mo naman yung pinakita ko sa iyo tungkol kay Brother Eddie. Yun nga, diba? At napaka-timely kasi dahil yung mga minention niya, tulad ng lindol, tulad ng mga tragedies, gera, parang patayan ng mga tao, medyo nangyayari talaga sa atin. Siguro it's also a reminder for us na parang lagi nating isipin na this life is not forever, diba? Kaya pakikinggan mo yan. Signs of the times. Yes. Bakit hindi nyo kukunin? Wala pa kami. Wala pa.
Wala pa. Kamusta? Tom, Yes. holiday ngayon. Oo nga eh, May Double 1. pay tayo. Oo, dapat takbo na tayo ngayon. O kaya, ikaw di ka nagpula kung sabi mo, pupula ka. Double pay. Hindi naman ako pulakan eh. Double pay. Dinawan. Dilawan kami. Dilawan. Double pay ba kung? Pag, Ngayon? Labor Day. Eh, syempre, ito ay regular working holiday. Yes. Kung bakit ganun, di ba may iwan? Sa lahat, halos lahat ng bansa, di ba, pinagdiriwang yung Labor Day. Labor Day. Bakit tayo sa Pilipinas, ang kakaibang nagdidiwang ng Labor Day, na hindi nagsasaya? Ha? Sa Pilipinas kasi, pag sinabing Labor Day, rally. Rally. Hindi, kasi ang kalagayan ng ating mga manggagawa sinasabi parati, kulang ang sweldo na tinatanggap. Na lagi na lang taon-taon, umento sa sahod ng hinihiling ng mga manggagawa. Hindi katulad sa ibang bansa. They celebrate talaga na masaya sila dahil araw ng paggawa. Nagdiriwang sila. Nagdiriwang. Double pay. Oo. Kasi di ba nag-originate yan sa ibang bansa? Sa ibang bansa, oo. Sa Russia nga eh. Oh, di ba? Sa Russia at communist countries, nagsimula yan. At syempre, ang importante dito, dapat alalahanin natin na talagang dapat nirirespeto natin ang mga karapatan ng mga manggagawa. Kaya nga dapat ganun yung tema. Pero dito sa ating bansa, ang tingin ng mga ating mga manggagawa, Parang laging hinaing eh. kulang ang hinaing mga mo. karapatan. Siyempre, may union busting. Hindi pinapa-organize yung mga manggagawa para sila ay makipag-bargain sa Yes. kanilang mga sweldo. Yun nga yung endo eh. No? Oo, hanggang 5-6, no? Either Ang 5 dami months, 6 months, tapos terminated. Ang galagad, oh. Ang tingin ng mga manggagawa dito ay isa itong sa kasangkapan para lalo sila maging mahirap dito sa ating bansa. Dahil kapag sila ay parating first-time workers sa isang kumpanya, minimum wage lang tatanggapin. Hindi aangat sila sa kanilang Doon nga kalagayan. nagkakaproblema na lagi na lang inayaangal ng ating mga pauring mga manggagawa na hindi ibigay yung tamang sweldo, tamang benepisyo para pag darating ang May 1, ang Labor Day, kaya isa tayo sa pagdiriwang eh. Oo. Rally sila ng rally kung. Pero kung Kaya nga, dahil hindi kinikilala yung karamakarap. kung may curious lang po talaga ako kung No. legal po ba talaga ang pagrarally? Ay, legal yan. Hindi, legal yan. Unang-una, nasa ating saligang batas yan. No? Freedom of expression. So, kahit May 1 yan o kahit anong araw yan, lehitimong pagsasalabas ng kanilang mga karapatan yan. So, maaari walang naman po problema. talaga yung pagrarally? Oo, walang problema yan. Kasama daw ko yung prayer rally. O, kasama rin. Prayer No? rally. Religious freedom Pumunta ka rin ng yun eh. Luneta, doon ka mag-prayer rally. Pangunahan mo min yun. Susunod sila ng ano? Yung mga... FPJ. No. FEG yun sila. FPJ pala. FPG. Masunog na mo. FPG. Hindi FPJ. Pero kung sa panahon natin ngayon, sa Pangulong Duterte, ano ba maaasahan ng mga manggagawa? Well, tingin mo? yun nga ang iniintay nga kung ano yung magiging announcement ng ating Pangulo dahil maliwanag naman sa kanyang campaign no nung nakarang taon, sinabi niya tatapusin niya yung contractualization. Ang tanong ng lahat, natapos ba? Dahil ang sabi po ni Secretary Bello, wala raw siyang magawa dahil nakatali raw yung kamay niya at may batas. Dapat hindi yan yung sagot. Ang sagot dyan, amendahan yung batas. Diba? Total, Importante buo yun. naman ng Kongreso at Hawak bilang niya. naman hawak nila ang Hawak bilang. niya, oo. Kung talagang gustong ipatupad ng ating mahal na Pangulong Duterte, yung bagay na yun, hindi. Simula first. Ito yung pangalawa. Ay, ito to. Umiyok ako. Ay, oh my I am your father. Nak. You are not the father. mamimit na niyo ba? Spoiler. Hi, Angela! Good morning. Morning. Hi, Chef! Hello po si Chef Inan del Rosario. Hi! Good morning po. You can umalis. Good morning na ako. Sumusunod sa iyo Hi, Chef! Good morning. Goodbye. I invite you. Dumagaan kung Erin yan si Monica. Oh, Diego. Tuwing kick me lumalabas. Hi, Chef! Oy, morning. Ano ba gagawin Morning natin? po. Pepper crusted grilled chicken breast. Natatanong ko kanina, di ba? Wow! Ano yun? Ano yung gagawin mo today, Chef? Chicken breast po na pepper crusted siya tapos with pineapple and dates adobo sauce. Yes! Buti na lang pala maaga yung gising ko Oy, ngayong dito. umaga. Habang nagpe-prepare pa si Chef, tara. Sige dito. Sige.
Ano ba yung quick meal natin ngayon? Teka, yung quick meal natin ngayon is no-bake choco fudge. Ano? No bake? No-bake Choco fudge. Ooh, naku, mukhang magugustuhan ko to. Sige tingnan natin kung alam mo na yung mga ingredients sa kusina. Siyempre, Go, meron ano yan? tayo dito ng oats. Ayan. Tapos meron din tayo ng cocoa powder. Okay, correct. Ito, tapos ito yung masarap, Tito Diego, yung choco chips. Naku, gusto ko yan. Ito, Tapos gusto ko. meron din tayo, ito, favorite natin to, isa pa, itong peanut butter. Ano pa to? Tapos ito, naku, malakas ito sa Baguio, strawberry jam, and vanilla extra. Tapos meron din tayo ng, ano yan? Desiccated coconut. Desiccated coconut. What is desiccated? Google! Alamin ko yan mamaya. I-research mo na lang mamaya. Okay, gawin natin. Oo, naku, nagugutom na ako. Tara, Nagugas ka let's na. go. Yes! Let's go. Okay, ito. Unang-una, ilalagay ang ating oatmeal sa ating cup at ihahalo yan sa ating cocoa powder and ang napakasarap na chocolate chips and peanut butter. Tapos ilalagay din ang ating strawberry jam at ang ating vanilla extract, and then you mix it all together just like that. Ayan, i-roll mo yan to smaller pieces. Ayan na. I-roll mo lang na i-roll. Tapos ito na yung ating desiccated coconut. I-google natin mamaya. Yes! Ayan, no? I-ano natin. I-mix natin. Tapos ayan na. No bake talaga ito. Go. Sige na, magkaalaman na tayo. Kalaman na, go. Wala, si Rina. Desiccated. Si Rina panikin ng mabilis mag-google. Ano? Desiccated. Desiccated. Parang alam ko pinatuyo yan. Ang alam ko lang designated, but I don't know desiccated. Designated survivor. Designated coconut. Ang sarap. Sarap. Tagal ng internet. Kulang kagat. Oh, tama si Diego. Walang Google ah. Ano yung sagot? Pagda-dry, pinapatuyo. Dryness, Pinatuyong coconut ito. Yaha. O, tikman mo ang sarap. Huwag mo ako tusukin ng fork, ha? Delikado tayo dyan. Ang sarap. Wow, nakadalawa ka na. Isa pa lang. Tigilan mo nga ako, isa pa Oh lang. my gosh, ikala ko isasaksak niya sa bibig. You wanna try? It's okay. Sarap. Masarap, no? Yun nga lang, pa ako kumain kailangan natin eh. mag-floss after. Oo. Kike, baka meron ka ng hot water for hot chocolate. Sige. Hi, Doc! Hi, Mon! Hello! May kasama ka! Yes, it's with me kasi it's a holiday eh, di ba? Hi, Ian! Say hi! Hello! Si Shai. Nag-aaral pa din, ha? Hindi kasi di ba yung mga math classes nowadays, Oo. meron silang worksheets every day. So, ganun na ba ngayon? she's accomplishing her May 1 duties. Assignment. Yes, parang assignment. ganyan. O sige, habang wag natin istorbe si Ian Math yan, mahirap yan. Pero Doc, thank you ha, minute mo kasi merong nagkonsulta sa akin through my Facebook account. Nag-send na message about yata dun sa problem niya sa skin. Oo. Kasi itong ang pangalan niya is Lloyd Bernabe from Batangas siya. Isa siyang construction worker. Okay. So, ang sabi niya, matagal na naman daw siya nagtatrabaho sa construction site. Lagi naman daw siya nabibilad sa araw. Until recently, itong latest project niya, napansin niya, parang may nagbago daw sa skin niya. Particularly dun sa parang melasmang tinatawag nila. Parang nagka-melasma daw siya. Nagkaroon siya ng pigmentary disorder. Oo. Ano kayang pwedeng gawin Oo, doon? yung una kasi explanation doon, bakit before, di ba sabi niya wala naman. Oo. Kasi alam mo, tandaan natin, ang exposure sa sun, yung sun damage na tinatawag, cumulative yan. So from the moment na kahit bata pa, like sila Iya, so you expect, kung na-expose sila sa sun ngayon, habang tumatanda sila, nagpa-pile up yan, lahat yung damages na yan. Kaya, tulad na nangyari sa kanya, di ba, he is a construction worker. Yung lagi siya na-expose sa sun, laging nasi-stimulate yung melanocytes para mag-form ng pigments. Now, sobrang dami na, ngayon na lumabas na. So, ibig sabihin, Doc, there's no way na parang mababalik mo sa, kumbaga, zero yung health ng skin mo kung lagi ka exposed sa sun? Actually, kapag exposed ka sa sun, nababawasan. Siyempre, nagkakaroon na ng pigments. Oo. Pwede rin mawala yung mga supporting substances like yung collagen, elastin. So, kaya di ba pag sinasabi, pag parehong, 35 years old, 35-year-old na office worker o kaya construction worker, sino yung mas mukhang tumatanda? Siyempre, yung mas na-expose sa sun. Oo. Okay, so now yung question mo kung maibabalik ba? So, it depends. Kasi for example, yung melasma, yung i-addressan na natin ng solusyon.
kahit kasi yung kalimitan kasama sa treatment regimen would be yung mga bleaching products. Kapag pinagpahid na siya ng whitening agent, so ang tanong, may expose ba siya ulit? So lalo siyang magiging photosensitive yung skin niya. Naku, So, most likely kasi construction oo. worker siya. So parang at this time, hindi natin siya ma-advise na ilalighten natin. Pero ang pwede natin gawin is to prevent further damage. Okay? O kaya further darkening, o kaya mas ma-affect yung mga, syempre I'm sure hindi naman lahat yan affected. No? So kailangan niya na talagang mag-apply ng sunblock, and reapplication is very necessary. So kung hindi advisable sa kanya mag-bleach, parang ang mangyayari, babawasan na lang yung effects nung, kumbaga, nung effect ng Succeeding, sun. oo, yun. Though may mga nagagamit din, like for example, may mga suns, ang vitamin C kasi is a good, how do you call that, antioxidant. So, ang ginagawa kasi ng antioxidants, piniprevent yung oxidation process or yung damage. So, pagpasok pa lang, i-convert na siya to a harmless form para hindi siya mag-cause ng effect. And at the same time, nakaka-lighten din naman ng vitamin C. The problem lang natin with topical vitamin C is that pag yung mataas, nakakapil. So, ninipis, pwede lang din mag-darken. Pero kung yung sakto lang, like 5%, no, and nagsa-sunblock naman siya, kalimitan, nakaka-lighten lang siya. Walang peeling effect pagka ganun sa topical vitamin C. Ang problema, medyo may kamahalan ng vitamin C. Na yung mga Na in-apply. So, in that case, inom na lang din siya. Mura lang naman ng oral vitamin C. Tsaka yung mga ibang antioxidant vitamins such as vitamin E also. Doki, kung sakali, no, maisipan ni ito si Tatay Lloyd, yes, na kumwari gusto na niya ipa-bleach, no, magsistop muna siya sa construction business niya, gano'ng katagal bago totally mawala yung mga melasma? It depends kasi we have 3 types of melasma. So you have epidermal, ibig sabihin yung mababaw lang. Okay. We have dermal, yun yung malalim. Meron naman yung combination type. So combination. So kung epidermal lang yan at gagawin, like, meron tayong mga exfoliation procedures, yung pagbabalat, no? Kapag yan ay mababaw, no, kalimitan natatanggal naman. Pero kapag combination, so syempre matatanggal yung maibabaw. May mga matitira. Pero may matitira. Tapos yung mga pinapahid na bleaching products, yun na yung gradually magla-lighten dun sa melasma niya. And then pag dermal, nako, it will take some time talaga. So we cannot say, no, it depends. Kasi depende sa cell renewal process ng katawan niya. Usually kasi pag below 45 years of age, every 28 to 30 days nagpapalit ng balat. But above 45 years of age, it takes 45 to 60 days. So it means, kung hindi natin alam age ni Sir Lloyd, no? So kung above 45 siya, every time magagawa tayo ng procedure, kung every 1.5 to 2 months, so baka mas magtatagal, like 1 to 2 years, ganon. But in some cases, pag mas bata, tsaka bago pa lang yung melasma, mas mabilis. Yeah, at mababaw, minsan like 3 to 4 months tanggal or less, even less mo. O sige, sabihin ko lahat ng mga in-advise mo sa akin. Sigurado makakatulong yan kay Tatay Lloyd. Oo, sana. Thank you, Doki. Thank you rin. Kumusta na dyan, Iya? I've got a feeling. Uy, Kikay! Yes. Diego, mayroong pinapanood na or napanood na video na nagte-trending ngayon about iridescent cloud. Iridescent? Oh, di ba bago yan sa pandinig mo? Ano ba yan? Parang ano ba yan? Parang ilaw ba yan? Hindi, actually, ano to, eto, sabihin ko muna sa inyo, nag-trending kasi to nung nakaraan, makikita nga yung rainbow-colored cloud. It's actually not familiar. Hindi tayo familiar dito kasi mostly nangyayari to sa ibang bansa. Sa mga malalamig ba? Malalamig na bansa, no? So, kinuhanan ito nung video ng isang 21 years old na nurse. Ang pangalan niya si Ann L. Salicala. Taga Pagadian City siya. Doon lumabas yung rainbow-colored cloud. Ay, parang alam ko to. Ito yung nag-trending sa FB na ano, na para daw na unicorn. Yes. Wow. So, since yun nga, na-upload niya to sa social media, 11 million views na to, Kikay. At saka 28, di-check ko lang kasi dito sa ano ko para medyo, para ano tayo, exacto yung ano natin. Yung ating data. Yung data natin, di ba? Tapos 28,000 plus reactions sa 10,000 plus shares. Di ba? Kaya nakaabot to sa akin. Alam mo, nung una ko nakita yan, akala ko Photoshop. Oo. Kasi parang hindi naman nangyayari yan dito sa Pilipinas. O hindi, yun na nga. Pero na-feature na rin to sa iba't ibang mga news website, pati na rin sa international online news website na Daily Mail. Tapos eto, tinatanong natin, di ba, ano ba yung iridescent cloud? So eto yung, ayon nga, according sa meteorologist, ayan, nakakabulol yan, tongue twister yan, ano. Yung tawag sa ganitong fenomeno ay cloud iridescence or display of rainbow colors. Ito yung nangyayari to kapag yung sunlight
ay tumatama dun sa tiny droplets ng water dun sa clouds. Iba pa to sa sa rainbow. Iba pa yan sa rainbow. So tapos, ayun, tinuturing siyang rare occurrence, especially here sa Philippines, dahil hindi nga tayo aware sa mga ganitong nangyayari. No? Pero may nabasa ako na we can do it Yung parang pwede ka mag-DIY ng iridescent cloud. Talaga? Pwede Pero yung sa water, yung tayo, baka sa ilalim ng matirik na araw, tapos maglagay ka ng mga water, mga tiny droplets, makikita mo, may magre-reflect siya. Ng mga iridescent. Yeah, colors. Colors. O, di ba nakakatuwa at isa sa mga, since it's a rare occurrence dito sa Pilipinas at dito sa Philippines naka-experience tayo, parang we belong na rin, di ba, sa mga nangyayari yung phenomena dito parang sa akin, it's iba't such an ibang honor, na meron tayong mga iridescent clouds dito sa Pilipinas. Pilipinas. Kasi, di ba, yung talagang until now, I'm still in awe dun sa mga nangyayari sa sky, di ba, sa kalangitan. Kasi, it's something na hindi talaga magagawa ng tao Na alam natin na Diyos lamang ang may kagagawa. Meron pa nga akong nakita sa Finland ba yun or sa Norway. Yung yung Northern Lights. Oh, Northern Lights. Ang ganda nun. Meron akong kaibigan, nag-asawa kasi siya ng foreigner, kaya nakapunta doon. Kaya ako isa sa mga bucket list yun, sasabi ko kay Diego, yun nga yung Northern Lights, yung Aurora Borealis. Gusto ko talaga. Parang sumasayaw, Tapos maganda siya sa video, what snow. more In person. Nako, mag-iipon talaga ako dyan. Kaya pagpapasikat ako kay Kuya. Baka sakali ipadala niya ako sa mga ganyan lugar. So, since nga sabi ko, di ba, na I'm still in awe dun sa mga nangyayari, di ba, dahil nga ito ay something na hindi naman natin kayang gawin bilang mga tao dahil alam naman natin Diyos, meron akong bagay na verse dyan sa mga May Bible verse ka sa gantong kaganapan? Yes, ito galing yan sa Psalms 19 chapter 1, verse 19, chapter 1. Chapter 19, verse 1. The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. O, diba? In Tagalog, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian sa Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Awit 19:1. Ayos pala yung Biblia, diba? no? Lahat talaga merong sagot ang Biblia. So, pero bago ang lahat, ispell mo muna iridescent. Iridescent. I-R-I-D-descent. Hindi na ako mag-a-attempt. Hindi na ako magpapanggap. Basta iridescent yan. Oo. Ang init. Teka lang. Mag-abang ka din ng iridescent cloud sa labas. Baka may mangyari din. Babangon, lalaban din. Ang Mindolay kukulap sa tibyas ng pagdaya. Mabuhay ang mabuhay! Ibon man may layang lumipad, gulungin mo at tumigas. Bayang bakayang sakdal ilan, hindi man nasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha mo't dalita. Aking alika, makita kang sakdal laya. Mabuhay Pilipino. Kong, itong si Babes Pujeda, may nakakwentuhan tatlong mga manggagawa. Ang isa doon si Christian Santos ng San Pedro, Laguna. Sabi niya, na-hire sila. Alang, doon sa kumpanyang pinapasukan nila, bago ma-regular, kailangan daw 1 taon. Naku. Tapos, Supply yung niyan. benepisyo nila sa pagdating ng holiday, double pay, parang hindi sila entitled. Kasi di ba, halimbawa ngayon, Labor Day, pumasok sila, hindi sila entitled sa holiday pay. Hindi totoo yan. Tapos, yung ibang benepisyo, hindi rin na ibibigay. Ang tanong nila, ganun ba talaga pagdating sa kumpanya? Mali yung kumpanya dahil maliwanag naman sa ating batas, after 6 months, dapat regular na yung isang manggagawa. Yung ba entitled talaga ang isang uring manggagawa sa isang kumpanyang pinapasukan niya, pag nakaabot siya ng 6 na buwan, automatic. Regular. Dapat. Oo. No, dapat pag regular ka, entitled ka na sa lahat ng benepisyo. Hindi sa lahat. Pero maski hindi ka regular at pumasok ka sa trabaho, dapat may benepisyo ka na with regard to holiday pay. With regard to holiday pay, yes. dapat
Oo. Entitled ka. Entitled yan. Yan ang- Pasok siya. Basta Batas holiday, yun eh. kahit hindi Oo. Labor Day o what. Oo. Double pay yun. Double pay. 30%. Oo. Pag Oo. regular Yes. pag special holiday. Yes. Ay, yung tinatawag na ng benepisyo sa iba. Pag regularize ka na, no, importante yan. Kaya security of tenure, Yes. etc. Ngayon, kaya nga yung sinasabi 1 year muna magre-regular, bawal yan sa ating batas. Kaya nga sinasabi ng ating Pangulo yung end of contract dapat tanggalin, no? Ginagawang 5 months o 6 months para hindi ma-regular yung isang manggagawa. Yan, bawal yan, no? Yun nga, hindi natutupad masyado at parating maraming kaso yan. Dahil meron nakalagay sa ating labor code, kung yung trabaho ng isang manggagawa ay necessary and desirable sa kumpanya, dapat considered regular employee after 6 months. Pero kung halimbawa, tanong ko sa iyo, di ba ang lagi na lang hinihiling ng ating mga kauuring manggagawa, yung aumento na sa sahod na yung nakaraan is 125, natatandaan ko nung nakaupo ka pa sa minimum wage. Minimum wage, dagdag na 125. Kayo ba mga congressman, nagpupulong ba kayo, nagsasabi na, may mga congressman ba napayag na itaas na 100 yung inihingi ng mga uring manggagawa? Meron naman yung ating mga party list representatives, no? Sila yung parating nagfa-file na 125 across the board minimum wage, no? Meron naman. Pero kung ikaw tatanungin ko, sa lagay ng gobyerno, kaya bang ibigay? Depende naman talaga yan Kaya nga ang unang ginawa para yung ating wage increases ay hindi legislated. Nagtayo sila ng mga regional wage boards. At yung regional wage boards ngayon, ang magtatakda kung magkano yung increase. Ngayon, ang sabi ng mga taga-kongreso, yung mga binibigay naman ng minimum ng regional wage board masyadong mababa, no? At hindi humahabol yung pang-araw na gastusin ng pangangailangan ng ating mga manggagawa. Kapos kapos. Dahil sa presyo, sa pagtaas ng presyo. Kaya kailangan i-increase yung minimum wage. Yun ang pinaglalaban. At yan ang kahilingan yata ng iba't ibang mga labor organizations ngayong araw. Yun nga yung inaano nila ko Kung ang magiging pantay ang sweldo ng mga uring manggagawa, ang sweldo ng tinatanggap ng NCR sa ibang region, yun, isa pa yun. Mas maluluwag at mas magbabalik sila sa probinsya. May namang rason kung, maliit lang kaming kumpanya, nagsisimula pa lang kami, paano kayo pasisweldoin ng ganyan? Yun nga ang kwan, yun ang dapat balansehin rin ng Kongreso. Dahil kung hindi, maraming mga kumpanya magsasara. At yun ang tatalakayin ko nga dyan rin sa huntahan Kaya mauna muna ako doon. Sige, magaling daw. Sige. Yun ang inaabangan namin ito Sige, Uy, Tito Diego, teka, 5:47 na pala. Kailangan ko na mamalengke. Nawala sa isip ko. Teka. Yung listahan mo, i-text mo na lang sa akin. Nandyan na kasi yung tricycle driver na dadaanan ako. Sige, bye-bye. Ingat. Hayaan na lang yan. Kasi dadaan ka sa proseso matagal. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang forcibly paalisin. Baka ikaw na may kasalanan mo. Pero dito sa sa Spain kinatok nung owner siya ng nung isang flat doon. Kinatok niya, sabi daw sa kanya, ring the doorbell again and you will regret it. Ganun katatapang, di ba? So I think yung kadamay doon doon na nakuha yung style na yun. Palagay ko, yun ang naging inspirasyon nila. Oo. Pero yun nga, siguro doon din sa Spain, they have to look into yung pabahay project din nila dito sa mga tao na to. Kasi gumagawa na, gumaabot na sila sa ganitong extent Kaya si Kong paalis na naman to Oo, kung pinag-uusapan namin pupunta si Kong sa Spain to check niya yung kanyang mga apartments mamabahay doon. Baka mamaya na-occupy na ng kadamay ko. Baka may kadamay din pala doon ko. Sila palang nauna. Hindi naman Spain sa Amsterdam daw. Ang problema, baka magalit ngayon si Presidente dahil atake ngayon uli yung mga may plantation. Sa mga Lorenzo. Tapos may na-raid na isang police station sa Quirino. Madela, Quirino. May namatay na isang police. Kaya baka mamaya postpone na naman. Amsterdam ba yung next? Amsterdam. So makakatanggap tayo ng tsokolate nito, Dutch chocolate. Makakatanggap ka ng greetings. Good morning. Yung malinis Bakit meron bang tsokolate na Amsterdam yun kung ayaw mo ng tsokolate, Kong, pwede tumatanggap din kami ng cheese. Pwede na po. Pwede din ka.
Cash Pwede is din cash. good, Pwede din cash. Yung ewan ko kung napag-usapan nga ninyo yung isa sa mga tinatanong, ano ba yung financial o yung i-announce ni Presidente Oo, yung ngayon? surprise gift, supposedly. Financial package. Maraming galit dahil yung endo hindi nila hindi magawang-gawa ng paraan. Sabi ko nga, ang kailangan lang gawin ni Presidente, sabihin na i-amend natin yung batas at i-certify as urgent. Tapos na yun. Masaya na lahat. So, syempre, itong mga nagrarally na to, they're still holding on dun sa promise during the campaign na there will be an end to the contractualization. Kaya nga ang palibot ng Malacanang Kong mukhang inano nila. Pinaligiran nila ng mga barbed wire and all that. Mukhang they are expecting a lot of protesters to go towards Minjola. Sasama rin ang kadamay dyan. Ano ba ipaglalaban Wait, there's more. Kadamay is there. Ano pa hingiin nila? Sasama din sila. Trabaho naman. Kasi diba sabi nila, Kasi may bahay na kami. Tapos sa bahay, trabaho naman. Hinihingi rin nila ilibre ang kuryente at saka tubig. Koneksyon pa muna. Koneksyon ng tubig at kuryente. Tapos dagdag ang sweldo. Ayun. Meron ako nabalitaan kasi sabi nila, paano ba maging membro ng kadamay? So sabi daw, hindi naman gusto ko magka-membro. Nahihiwagaan lang ako. And they're saying pala, para maging membro ka ng kadamay, so you have to pay 100 per, I don't know kung per family or per person. 150, ganun per head. Membership fee. Member ka na? Yes, tas member ka na, and then makakasama ka dun sa supposedly Ano pong raffle. Itong perks, itong benefits. Raffle, Sa raffle na yung leader bubunutin para sa magkakaroon ng bahay. So yun yung pinaka-promise na ginagawa nila. Kaya nagkakaroon ng maraming miyembro. Alam mo, magkakaroon ng fake kadamay ng organisasyon. Sigurado yan. Sigurado ko. Counterpart. Dito, makakuha ng libreng bahay. So kailangan na nila ng legit na Oo. legit na seal. Kadamay seal para alam na sila ito. Dapat ano yan? Sticker. I-membro talaga nila. Oo. So yun yung pala. So kumikita din yung nun kung sino man yung nagtayo nung kadamay na yun. Aba, syempre, kung ilan libo yan, Kong, di ba? Take 100 lang. Di ba? Sabihin mo na lang per family. Ang 1,000 na lang, times 100, 100,000 yan. Yes. Exactly. May mobilization fee na sila. Oo. May pambayad na sila sa mga jeep na inaarkela nila pagka pupunta sila dun sa mga pabahay. So, abangan natin ang hindi lang ang tsokolate galing sa Amsterdam. Kailan ba yan, Kong? Kailan? May 20, alis ako May 27. Ubi galing sa Baguio. Andyan lang yan. May 27. Oh. May 27. Mahaba pa yung araw, Kong Pwede pang mag-announce ang Pangulo. Baka na mag-announce. Dahil, kung titignan natin kung ano ba ang napirmahan nung last round. Ang hinihingi ni Presidente bilateral ceasefire. Ang pinirmahan interim. No? Interim bilateral ceasefire ba, Kong? Interim ceasefire. So bilateral. May bilateral. Pero kung titignan mo, baliwala naman. Parang all talk lang. It will be implemented as soon as the guidelines are made. The question is kailan. Kumbaga walang pangil. Okay. So wala pa pala dahil hindi pa implemented. Kanina magagaling ang guidelines? Doon sa panel rin. Alam mo? So matagal din. So, parang ginawa dito ng panel ng both sides para lang ma-appease si Presidente kung hindi matutuloy. Ang problema dyan, Kong, the devil is in the details. Yun. Kasi siyempre maraming mga detalye dyan. Mga details ng ceasefire. Siyempre pag-aawayan pa yan. Pag-aawayan yan. Kaya yan lang important. Kaya nga masalimuot yan. Matagal yan. At marami pang mga mangyayari dyan. Ang problema lang is magalit si Tito Rudy. Oo nga. Diba? At itigil na naman yan. Si Inday Sara nagalit na nga nakakagalit naman talaga Ito na po ito na. Kong Angela, thank you. Tito John, narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Sinigang daw na hipon sa gata. Ang dami-daming request ni Diego. Teka nga ito, baka ito tamang-tama may guluhan. Good morning po, good morning. Ano po, pabili po ng gulay. Meron ba kayo ditong sampalok? Meron. Sampalok? Magkano yung sampalok natin? 10 yung balot. Sige, kuha ako nun. Tapos ito na lang, itong sibuyas natin. 60 ang kilo rin. 60 pesos per kilo. Tapos yung bawang, magkano? 50 pesos per 1/4. 50 pesos per 1/4. Magkano ang isa? Antig isa?
Yung isang sibuyas, 3. Stress. Yung bawang. 8, okay. Ano pa ba kailangan ko? May ano ka ba dito? Kamatis. Ay, ito kamatis. Magkano ang kamatis ngayon per kilo? 50. Ang tatlo magkano? 8 lang. Ano pa ba kailangan ko? Labanos. Ito yung labanos. Yung labanos, per kilo magkano? 50. 50 pesos per kilo. Kailangan ko daw ng 2 piraso ito. Ayan, 2 labanos. Ito magkano yan? 25. Okay, what else do I need? May gata ka ba rito? 25 lang. 25 pesos per pack. Okay, sige, I'll get that also. And, ano ba yan? Sitaw. 10 per tali. Okay, tapos, kangkong. Per tali, magkano ito? 5 lang. 5? Sige, kuha rin ako nito, friend. Pa ba? Ceiling green. Magkano yung ceiling green? 20 per 1/4. Pero pag 3 piraso? 2 lang. 2 lang. Sige, 3 lang ako. And syempre, last but definitely not the least, meron ka ba asin dyan? 12. 12, sige. Alam mo ba kung saan yung mga hipon? 37 dito. Diyan ang hipon? Sige, sige. Lapit lang pala. Pabalot na lang ako, friend. Itong bayad ko. Kunin ko na lang, lagay ko sa aking bayong na mahiwaga. Thank you ha. Balik ako next time. Yung hipon doon lang Doon lang. Sige, salamat. Kulang na lang ako ng... Ano ba to? Ng hipon. Ito tamang-tama. Teka lang. Dito ako. Teka lang. Hi, good morning po. May hipon po ba kayo? Ay, ito. Ako, tutuklawin na ako. Magkano ba per kilo? 380 po. 380. Pero ang 1/4 ba niyan? Magkano? 95. 95. Sige, yun na lang ako yung 95. Pwede bang 90 na lang? Pwede po. 90. Pwede pa ba 85? Pwede pa ba? Wala bang buhay na mano sa umaga? Kano ulit, Manay? 90 na lang po sa inyo. Nagtaas pa presyo niya? Nagtaas? 350 po puhunan yan eh. Saan galing yung mga hipon ninyo? Bulacan po kami. Bulacan. Sariwa ba ito? Opo. Ay. Mayo uno, converse of May. Mayo uno, Oy, tama na yung kanta-kanta nyo. ng obrero. Mayo uno, araw ng obrero. Yun na kayo, hinahanap ko ng mga magulang nyo, magtrabaho kayo doon. Saan kayo pupunta? Patuloy kayo. Kaya, ano yun? Kung anong bayabas, magpatuloy na kayo doon. Saan pupunta yun? Magpapatuloy ko. Ipunta sa Labor Hospital. Magpapatuloy. Kasama po natin si Celso. Kayong Larry. Siya pa si Mang Celso. Oo, siya si Mang Celso. Good morning po. Morning po. Si Minyong. Pangyaw. Porky. Baka makalimutan niyo. Porky. Kamusta naman po? Anong kwan natin dito sa Labor Day? Ay, ito kasing Labor Day, originally nagsimula itong bilang Spring Festival sa Europa. Yan ang kwan. Kasi, di ba, spring, tapos na yung taglamig, paborable na yung panahon, simula na yung pagtanim. Kaya lang, mga around mga 1886, no? Umusbong na yung mga konsepto ng sosyalismo, komunismo. Tapos may isang madugong insidente na nangyari sa Amerika noong 1886, yung Haymarket Fair sa Chicago. Nagprotesta yung mga manggagawa doon para ang working hours ay magiging 8 oras. No? Medyo naging violente kasi may isang tao na tinapunan ng bomba yung mga pulis. Nagpaputok yung mga pulis. May namatay. May maraming namatay, no? So simula noon parang ang Mayo Uno ay ginawa ng protest day ba? Paggawa, protest yun, no? Day. So, din talagang Labor Day, isa protest day para sa mga uring manggagawa. Originally, doon nagmusbong kasi sumabay siya sa pag-usbong ng mga filosofiya ng sosyalismo. Pero bakit ang Pilipinas nakisakay? Hindi lang Pilipinas, buong halos mundo yan, basta Mayo Uno. Kahit yung simbahan Katoliko, sumakay din yan, no? Ang ginawa nila, dineklara yung Mayo Uno, piyesta ni San Jose Manggagawa. Para lang Pero dito sa Pilipinas po, ano ang recorded na first na May 1 event? Wala pa akong alam wala. ano talaga. Kasi tingin ko nung
nung sila Pedro Santos, yung mga naunang mga sosyalista dito sa ating bansa, sumabay na sila noong 1920s dito sa mga iba't ibang pagdiriwang ng Mayo Uno. Meron na pala. 1920s yan. Pero sa ating kasi, ano ba yung ano? Kasi di ba may kanya-kanyang labor union, may party pa. may Anglo, may mga Anglo tinatawag, yung original na labor union. Sino ba kinikilala ng gobyerno pagdating sa labor leader? Ako naniniwala ko sa unionismo, no? Yes. Sa kinakilala ng gobyerno, may ano naman yan, may proseso yan eh. No? Kailangan ipa-accredit mo. Tapos sa isang kumpanya o faktorya, may mga eleksyon din nangyayari. Tama. Pipili yung mga manggagawa kung anong union ang gusto nila. Tama. And tingin ko naman kanya-kanyang paniniwala sa pagtatayo ng kanya-kanyang mga union yan eh. May Kilusan Mayo Uno, may NAPLU, may TUCP, may FFW. Yung mga FFW, mga Christian Democrats yan. Depende sa paniniwala yan eh. Nag-grupo. Kasi naalala ko noon si Ka Beltran. Si Ka Crispin Beltran. kay Lando. Kung yung tinatanong mo, si Isabelo de los Reyes. Yun. The first. The first. 1901. Yan. Celebrate the Labor Day. The Labor Union. Yan na kaya ngayon ng kalagayan ng ating mga manggagawa. Alam mo, kung titingnan natin yung paligid natin ngayon, itong mga suot nating damit, pati yung kinakain, lahat ito ay produkto ng paggawa. Kaya ganun kahalaga, ganun kasagrado ang paggawa. Sa kalagayan ng ating manggagawa, mas ang nakikita ko kasi, malayo pa tayo. Kasi isa akong social democrat at saka kung makikita niya sa mga social democratic country tulad ng Sweden, ng Australia, ng Japan, hindi malayo yung sweldo ng CEO sa janitor. No? Mas equitable yung tinatawag na distribution of wealth. Sa tingin ko, malungkot man aminin ito, pero yung mga manggagawang Pilipino ay isa sa mga pinaka-exploited na mga manggagawa sa buong mundo, lalo na yung agricultural sector natin. Yes. In fact, ang OFW phenomena na tinatawag nilang bagong diaspora, no? Kahit sa ang panig ng mundo, may mga Pilipino. No? Maraming presidente na nagsabi na kailangan may sapat na trabaho dito para hindi namang ibang bansa yung mga kababayan natin. Pero alam mo kung Erin, kapatid sa Porky, kahit damihan mo yung trabaho dito, kung maliit pa rin ang sweldo, maiinganyo pa rin yung mga kababayan natin. Pero sa tanong ko sa inyo, gaano ba kalaki dapat tanggapin ng isang uring manggagawa sa panahon natin? Porque mas tingnan natin yung issue beyond sa sweldo. No? Kasi, alam sigaw ka ng sigaw dyan, taasan ng sweldo, may mga negosyante talaga na wala ka na mapiga. Tsaka wala ka na talaga mapiga. Doon na lang. Ang mas systemic na solusyon nakikita ko dito, ayusin yung currency natin. Ganito yan Exchange rate, ganito yan kung okay lang kunti. Sige. Ko lang. Nung late 60s, 1970s kasi, di ba may gera sa Vietnam? Tama. Nagkaroon ng malaking utang yung Amerikano at saka nagkaroon sila ng deficit. Ang ginawa ni President Nixon noon, dineclare yung tinatawag na Nixon Shock. Dineclare niya yung pera nila ay hindi na magiging gold-based. Ang basihan hindi na gold, kundi dolyar mismo, ang monetary mismo. No? Overnight, lumakas ang dolyar, at an instance, halos lahat ng bansa sa mundo, ginawa yung dolyar na basihan ng currency nila. So, talagang talagang mayabang yung mga Amerikano. No? Ang China naman, yung renminbi nila, pinatili nilang mababa. Pero may balik yun sa Amerika dahil ang lakas ng dolyar nila, imprenta. Ang ginawa, yung mga industries mga faktorya doon, lumabas ng Amerika, pumunta doon sa mga bansa tulad ng China kung saan mababa yung production cost. No? At dahil yan, apektuhan din economy nila. So, ang ginawa nila yung tinatawag na quantitative easing. Yung quantitative easing, yung prenta ka lang ng imprenta ng pera. Wala namang pondo. No? Pero kasi sa atin, sir, yung sinasabi niya na sa atin mismo manggaling, ang problema kasi ng mga nagdaang presidente, talagang hindi na tayo gumawa ng paraan Pero kasi di ba dati sa atin, bakal, nag-export tayo ng bakal, pero asan na ngayon, still natin. Hindi ganun kadali yan Kasi may mga
signs of hope na nangyari sa mundo. Ano nangyari po doon? Kasi sa mahabang panahon, yung currency na tinatawag, kontrolado ng mga Western financing institution, World Bank, IMF, Asian Development Bank. Ngayon, meron ng Asian International Investment Bank, AIIB. Merong New Development Bank, na BRICS Bank, no? Brazil, Russia, India, China, and South Africa. No? Dapat dito tayo sumabay. Kalimutan na natin yung World Bank IMF kasi sa basa ko, sooner or later, and I think sooner, magkukulaps yung dolyar nila Kasi ang tingin ng karamihan ngayon, yung dolyar wala na yan, papel na lang yan Ano ba ipapayo mo sa gobyerno natin? Dito tayo sumabay sa inisyatibo na ginagawa para mapalakas natin yung uring manggagawa. Parang si Mahathir noon, di ba? Sa India. Hindi siya nag-float. Ito yung mas malalim na dahilan yung exchange rate Ito nakakainganyo sa mga kababayan natin. Ang piso ba natin, wala nang kwenta? 1:2. Meron pa naman. Meron. Di ba naman 1:2 ano tayo? Pero yung tinatawag na real rate ba o yung buying power ba dahil yun nga may nagmamanipula ng exchange rate. Kaya kahit kayod kalabaw ka dyan, walang mangyayari. May pag-asa pa tayo. Meron. Kasi maraming magandang nangyayari sa mundo ngayon Ikaw ba sasama sa Sa Mayo 1? Ay, hindi. Pagdasal ko na lang sila. Pero may meeting tayo, Tara. Pero kung 1903 pala, nag-umpisa yung pagdiriwang ng Labor Day natin. Kaya, V1, 1903. Samahan ko si Celso sa pupuntahan niya. Sige. Hindi pa kami pwede sumama dyan. Baka may kainan dyan po. Hindi, wala pa. Babalik din. Doki, I'm sure you've heard about dun sa earthquake na nangyari nitong Saturday sa Sarangani. Although we're very thankful na wala namang casualty. Pero meron pa rin akong mga nabasa na mga na-injure dahil doon sa nangyari. Nasaktan, yes. Kaya syempre, kumbaga expected mo yun pagka may mga kalamidad, like ito, earthquake, diba? Hindi lang ako familiar. Alam ko wala naman yatang namatay ba? Yes. However, yung nasabi mo, nasaktan. So, nabalita ba kung nabagsakan? Or... Meron akong isang nabasa na yung isa yata, nagmumotorsiklo siya, nabagsakan siya nung parang bumabagsak na mga bato debris from sa dinadaanan niya. Yung isa naman, nalaglag dun sa sinasakyan niya na vehicle habang nag-evacuate doon sa kanyang lugar. So, mga ganong klase na incident. Kasi actually, marami rin talagang, ang tawag na dyan, earthquake-related injuries, no? First kasi, before natin puntahan yung case sa nangyari sa Sarangani, una-una depende kung nangyari ba yan during the earthquake itself, earthquake event, or pwede dun sa mga earthquake-related events. Kasi alam natin, di ba, like sabi mo nga, yung isa, yung debris. So basically, yung mga, di ba, nagkakaroon ng landslide, ganyan. Tapos yung iba naman, bukod doon, di ba, yung iba pagka during the rescue naman, yung after, di ba, may mga aftershocks. So yun, so sakto yung mga rescuers naman, sila naman yung at risk kapag habang nag-rescue sila, tsaka nangyari yung aftershocks. No? So yung during the event naman din, pwede rin naman kasi yung mga how do you call that, mga pipings, like for example, yung mga gas line, pwede kasi pag may leak, o mamaya magkaroon ng explosion, pwede may ma-burn. Pwede rin naman yung mga water line, pwede magkaroon ng flood, baka may mag-drown. So, pero ang most common nga, dahil pagka sa earthquake, alam natin kung ano-ano yung mga gumagalaw. Bumabagsak. Yung mga from fall, falling objects, no? So yan, so pag nabagsakan sa ulo. So basically, may mga tinatawag din tayong concussion. Okay? So basically, nagkakaroon ng trauma, no? Sabi, ang mahirap kasi it's hard to discern gawa ng paano kung wala kang open wound, wala kang hiwa, wala rin pasa. Basta na lang biglang hinimatay, hindi mo alam ano nangyari. So pagka ganyan, syempre, dapat i-advise nga natin yung mga pasyente na o-obserbahan yan. Kalimitan at least 24 hours dapat naka-house yan sa ospital. No? Binabantayan yan kung may loss of consciousness, nahilo, kung yan ba nasusuka o nagsuka. Okay? Yung iba naman nagkakaroon ng behavioral change. Depende kasi kung saang part ng head tumama yung bumagsak. Kung kunyari dito sa bandang likod. So, saan ba pinaka parang delikado, Doc, na part? Actually, iba-iba. Ang brain natin is a very important organ. So, pag dito sa bandang likod, so alam natin nandiyan ang visual center. So, pwede magkaroon ng blurring of vision to worst case scenario, blindness. So, depende. No? So, kaya i-advise natin kapag tinamaan sila ng kahit talagang magpakonsulta at pumunta kagad sa ospital. Yun. And then, going back yung kanina, we know also na bukod, for example, pag natamaan ka naman ng mga, kunyari, mga sharp objects, so magkaroon ng mga
lacerations, no? So, importante na talagang kung may bleeding, i-impede kagad yung mag-apply ng digital pressure para hindi magtuloy-tuloy ang bleeding. Kasi baka mamaya naman, ang na-damage is very important blood vessel, no? Tuloy-tuloy. Baka mamaya magkaroon ng hypovolemia, magkaroon ng shock. Hypovolemic shock ang tinatawag yun. Okay, so kailangan kasi yan madala. And isa dapat na ipaalala din natin, na kailangan kasi yan pag madala mo, dahil pagka yan may mga open wounds, baka diba dapat tahiin. Pag more than 24 hours, hindi na yan pwedeng tahiin eh. Kasi syempre, matagal na siya long-standing na nakabukas. Baka mamaya may mga germs and stuff. May mga tinatawag tayo na bacteria na tawag nito pag nakapenetrate, lalo na yung mga tetanus, di ba? So yan, mas gusto nila dun sa madumi, tapos walang oxygen. So basically, hindi mo na pwede itahi. Kasi mas mabubuhay sila pag sarado versus kung naisara mo na from the start. So yung na-mention ko kanina, yung kailangan malagyan din ng mga tetanus vaccination. So, minsan naman pag may vaccine ka for the past 5 to 10 years, ini-interview yan ng mga medical personnel. Pwede kang hindi lagyan ng vaccine kung meron ka pang active shot. No? Pero Doki, kasi most of the time, kung wala sa isang lugar kung saan nga merong earthquake, syempre hindi agad lahat ng mga ospital magiging operational dahil posibleng na apektuhan din yung operation nila. So kumbaga, ikaw lang ang makakagawa ng solusyon doon sa mga injuries na yun. Ano ba madalas yung parang pinaka first aid na pwedeng gawin? Okay, kung kunyari may bleeding, get ka malinis na tela. Kung wala, kunyari ipit ka, wala kang choice, kumbaga nasaraduhan ka. So punit ka lang ng sa t-shirt mo, pwede mong mag-apply ka ng ng konting pressure, not too tight naman na baka mamaya hindi na maka-flow yung blood dun sa, kasi we have yung vein. Vein kasi yung nagkikarry ng unoxygenated blood. Usually yan ang superficial. Yan yung pag nagtuloy-tuloy ang bleeding kasi nandiyan ang maraming blood natin. So ngayon, hindi naman natin gustong maipit yung artery kasi wala nang magdadaloy, baka mamatay naman yung tissue. So enough lang until may dumating na rin. Pagdating dun, alam na sa ospital. So enough yun para medyo wag naman magtuloy-tuloy masyadong malakas ang bleeding. Yun. Siguro talagang kailangan lang presence of mind, para in case may mga gantong klaseng emergency. Of course, we can't predict ang earthquake, pero at least kung sakali maramdaman natin, we know right away what to do. And then of course, syempre, alam natin kapag how do you call that? Minsan asphyxiated na yung pasyente, hindi makahinga. So, as much as possible, dapat idala sa open air. Mas okay rin yun kasi wala ka rin ina-expect na may babagsak. Correct. So, parang that's the safest area nga. So, marami pa. Siguro pwede tayo mag-set ng isa pang kwentuhan tungkol dito, Monica. Kasi sorry, nagugutom na rin ako. Nag-text sa akin si Diego, mukhang may niluluto sila masarap sa bahay. Punta tayo. Let's go, Iya. Come with us. Yes. Let's go. Okay. Ano nangyari sa'yo? Ano? Oh my gosh. Ano yun? Ano yun? Totoo yan. Kaya pala, dalawang malaki. Kala ko lindol. Wow! Tito Diego. Lumindol eh. Parang hindi namin naman. Hindi. Kayong dalawa pala yun. Nagsabay. Terrible. Ba't ka nandito? Oo nga. Anong meron? Teka. Kay Diego. Ay, mouth-to-mouth. Okay na ako. Balita. Yes, nag-check kasi kami for baka may mga naging epekto yung mga recent na nangyari. Dahil sa paglakad mo? Yes, sa pag namin ni Kikay, muntik na kami din Tayo wala ang salarin dito. Ito kasi si Angelo, madalas pinapakaba tayo niyang pagka nagtitraining tayo sa kanila. Ngayon, ikaw naman na. Jutay lang. Nung manipunta nga niya dito, hinimatay ako eh. Ano naman ang meron ngayon? Tapos si Diego naman ngayon, nalaglag. Kala ko, yes, yung katulad ng mga just happen, yung mga nakakaraan na mga di ba? Nitong over the weekend, Sarangani, 7.2. And kahapon, nagkaroon din ng lindol din sa Batangas. From yung mga nangyayari recently, so sunod-sunod talaga yung mga earthquake Dumadalas na ha? Hindi siya mahihina and talagang malalakas and ang doon is malalayo pero malalakas talaga na it can affect yung some other parts ng lugar din natin just like the Metro Manila. Katulad nun, Batangas, hindi naman ganun kalayo. Tsaka hindi connected dun sa mga fault. Kumbaga hiwa-hiwalay sila. Kaya kahit ang PhilBox medyo na yung attention nila dahil
very unusual talaga yung mga Ito, recently, yung mga parang pang-increase. Swarm ang tawag nila, di ba? Yes. Kaya kumbaga parang may nag-a-arise na mga bagong mga fault Ini-fresh mo nga yung memory nito ni Kikay, Angelo, paano ginagawa kapag lumilindol? Kapag may lumilindol. Di ba yung duck cover and hold? Yes, so pagka in the advent na naabutan tayo ng prior to the earthquake itself, let us first identify doon sa mismong households natin, ano ba yung mga matitibay na parts nung bahay natin na kung saan pwede tayo makapag-shelter in, pwede tayo makapagtago na abutan man tayo ng shake itself, magiging safe tayo from yung mga falling debris na katulad nung dinidiscuss kanina na it can cause yung injuries. So yung prevention kasi the earthquake itself is hindi natin siya mapipredict and hindi natin siya mape-prevent. So one thing for sure is na preventable lang is yung to lessen yung the number of injuries and yung the number of casualties. Pero tama ba yung hanapin mo yung kasi ang house mo sa loob, di ba may mga foundation foundation points yung post na tinatawag sa naka-ankling wall. Yung mga biga. Yes. Doon ka daw ba pupunta sa mga corner kung saan yung biga na yon o yung post na yon? Yes, it's a kumbaga one part ng households natin na pinaka-safest. And also aside from that is yung mga mga tables. So pwede tayo magtago underneath. Sabi ng duck cover and hold. So yun nga, doon papasok yung during the earthquake itself, the shaking, doon papasok yung tinatawag natin na duck cover and hold on. So may tayo ngayon, yung hold on. Kasi ang doon is nag-shake nga yung ground. Ang tendency nung pagka hindi ka naka-hold on doon sa kung saan ka nag-shelter, saan ka nagtatago, ang tendency nung baka pwedeng either tumumba or pwedeng mawala dahil nga nagsishake. Pero lilinaw ng mga expert, mag-hold on ka lang pag yung hinahawakan mong surface or lamesa is heavier daw than you. Yes. Tatansya mo kasi baka yung notion na yung monoblock na table doon ka sa ilalim. Mag-hold on ka. So isa nga din yung sa naging natin is if worst comes to worst, wala kang mapagtaguan. Di talagang ang available, ang existing mo lang na pwedeng pagtaguan is your monoblocks. Okay, so saan ka pwedeng magtago? Kaya ang natin is katulad doon sinasabi kanina is wag tayong mataranta. Ang susi for lessen the casualty and the injury is talagang yung kalmado lang. Magiging kalmado tayo. So ang natin is yun nga during the earthquake itself, so duck cover and duck cover and hold on. So kung saan man tayo nagtatago, and if we need really to evacuate, saka tayo mag-evacuate. And ang naging na ipinapakita sa mga pelikula, sa mga TV, na pagka nag-earthquake, doon nagtatakbuhan. Which is naging maling notion na kung kailan So, ang natin is ang kailan na evacuation. So, right after nung shake. So, walang tatakbo during the shake nung pag-shake ng ground. Di ba recently naman, ang mga lahat ng mga establishment, pati mga school, nagagawa sila ng mga drill, earthquake drill. Tapos nagiging parang advice na rin ngayon is when you go to a certain building or establishment, you look right away dun sa fire evacuation plan nila so that you would know kung saan talaga yung magiging exit just in case may mangyayari. So yun din yung natin parang ginagawang muscle memory for us. If in case whatever happen, magiging automatic response instinct na para sa atin. Na hindi na tayo bibigyan instruction, lumindol, mag-evacuate tayo. Hindi na kasi ang talagang pinaghahandaan natin is the 7.2 magnitude, yung paggalaw ng West Valley Fault na walang kuryente. So ang tendency nun, wala akong mode of communication sa tao to give them instruction kung ano ang dapat gawin. Kaya ginagawang talagang muscle memory na for us. But ang nakakalungkot lang kasi minsan hindi ginagawang seryoso yung mga earthquake drill. Oo, nagkatawanan. Hindi ginagawa. Sa mga school. May bago na, hindi na duck cover and hold on. May post, ang bago na ngayon is post, like, and share. Yung bagong status ngayon, hindi na duck cover and hold on. May isa akong input. I do not know if it's important rin talaga. Pero ako feeling ko, kasi gawa, di ba alam natin, ang kalimitan na pinaprepare tayo dun sa earthquake per se, pero parang wala masyadong follow-up. Kapano kunyari may aftershock. Di ba mas delikado din eh. Yes. To a certain building na hindi siya gumuho nung unang first wave. Yeah. Ang tendency niyan, ang ina-expect talaga yan, pagka malalakas sa lindol, may mga aftershocks. So, yung mga aftershock, yun ang mas deadly. Kasi, for example, nagkaroon na ng bitak or nagkaroon na ng certain na part na malapit ang gumuho doon sa building mo. And ang tendency, nagkaroon na aftershock. So, doon na ang talagang tendency na
katulad just what like you said na hindi tayo medyo na-educate doon sa what I'm going to do after the earthquake. So yun nga ang ano natin is wag tayo kaagad papasok doon sa building. Ang advice sa atin is antay mo nang masuri ng isang engineer yung isang building kung safe na bang pumasok or bumalik doon sa building. So pag wala pa advice, punta muna tayo doon sa ating designated na evacuation area na kung saan yun napagkasunduan. Actually, di ba ang NDRRMC meron naman silang itinalaga ng mga command station wherein yung mga residents ay pwedeng pumunta doon just in case nga may mangyayari. Yes, so nag-pinpoint na sila kung saan pwedeng mag-evacuate. But you know, there are some cases na medyo, for example, ako from Marikina ako per se. So, although hindi kami tatamaan ng West Valley Fault, pero there are kumbaga yung entry point sa papunta sa bahay namin, talagang dinaanan ng fault line. So, nag-designate sila para if in case na doon kayo pupunta. For specifically on my case, medyo malayo. Talagang kilometers away pa ako doon sa ano. And there are some instances na bagsak na yung poste, hindi na accessible yun. Kaya, ang advice din sa atin, aside from doon sa tinalagang evacuation ng government, magkaroon din tayo on our own sa family natin na kung saan ba tayo pwedeng mag-designate sa tayo makikita-kita within your own family. Tsaka ang tendency kasi noon, kung lahat tayo doon pupunta, so definitely maraming tao, medyo mahihirapan tayo makapagkita-kita. So kaya yun ang ano natin, sa within your family, pinpoint kayo na kung saan kayo mas alam yun, mas konti na mas madali kayong makakapagkita-kita. Maganda rin siguro kung mag-prepare bawat family, if not, kung pwede nga, lahat ng individual, parang emergency kit, diba? Actually, tatanong ko sa yan, Angelo, kasi kailangan ko na mag-update ng go bag. Yes, so I have here my go bag or the bago bag. Kasi, kung mapapansin nyo, hindi siya, parang, medyo iba ang itsura niya. Okay? So, kasi ang problem kasi natin for the ordinary Filipinos, medyo nahihirapan talaga kami magturo kung how to put up your own go bag. Kasi ang sabi nga ng isang tinuro namin, sir, ang problem nga namin yung kakainin namin bukas and ano pa kaya yung ang advice sa amin mag-imbak ng kakainin namin for 3 days. Ang pinoproblema nga namin, yung daily lang. Yung bukas na kakainin namin, paproblemahin namin. And pinapaproblema mo sa amin 3 days. So medyo mahirap mag-put up ng go bag. And yung iba medyo parang fancy na masyado yung dating ng go bag na talagang mas malaki pa yung go bag nila sa kanila. So ito, basic talaga. Yeah, yung go bag. And yung sa akin is hindi siya nasa ordinary bag na ano. So ang purpose na kasi ng go bag is if you need to evacuate, bit-bit mo siya. So definitely dapat to nakalagay sa exit na kung saan ka ano. And kung yung bahay mo is multiple exits, so supposed to be dapat Meron ka. Meron ka kasi ang ano nun is pagka hindi na accessible yung lugar na supposed to be siya nakalagay. So hindi mo na makukuha. Okay, so I have my yung basic go bag. Okay, so actually 2 sets siya ng Tupperwares. Okay. My first is ang ano kasi in case na mabasa, umulan. Okay, so yun ang ano natin. So first is of course, the important is you have your food and your water. Siyempre. Ang aasahan natin yan during the earthquake, if ever tamaan man tayo na 7.2, totally makakat off yung supply natin ng water. So wala tayong pantubig. Dapat yung yung mga ilagay ko sa aking go bag. Yan. So chips first, lang yung meron ako eh. So meron, Kami naman yung I'm not specifically kumbaga yung brand. But first, isang important is yung mga non-perishable na goods. Okay, mayroon yung mga food na mas matagal ang shelf life. And yung easy to open. Kasi ngayon naglalabasan ng goods tapos wala namang can opener. Talagang gutom na gutom ka na, paano mo siya bubuksan? Talagang tititigan mo na lang. Hindi mo pwedeng kagatin dahil talagang gutom na gutom ka na. And also, aside doon sa mga non-perishable na good, and dapat meron kang chocolate. For energy. Yes. Kasi during the disaster, no? Talagang, kung kailangan mo magpunta sa isang evacuation center, syempre kailangan mo ng energy booster. So, kailangan mo ng chocolate. And also, you need some water. Okay, so ito medyo packet lang siya, yung water ko. And also, meron ka ding mga crackers
Yes, na para ano lang. Pampatang-gutong program. During the disaster itself, hindi ang goal mo is mabusog ka. To survive. Well, to survive and also and to psychologically speaking, to satisfy your hunger at least. Na talaga na ano, ma-full na ano ka, ma-full yung stomach mo na talagang after nung gusto mong matulog. Na gusto Para hindi ka mahilo, 'di ba? Kasi nang ano natin diyan na totally ang kaya nga dinidiscuss to no kahit nung iba is para tayo to become resilient. Kasi ang tendency talaga niyan, it's a normal thing even sa abroad. Na the normal response is 3 days. Kaya tinuturuan tayo na mag-embark for at least 3 days kasi that is the normal pinaka-response ng mga emergency workers that 3 days. Yung pinaka-minimum siya. Kaya mas maganda makapag-put up tayo nito. Well, nasa inyo kung gusto mas marami, okay lang. Kasi ito, nasubukan ko na siya personally nung nangyari yung Ondoy. So, dahil naabutan ako nung Ondoy, I was on my duty tour sa hospital sa Caloocan. And I need to go home Na-stranded. from North Caloocan to Camarin, going to Marikina. So talagang ulan, baha, yung talagang naano ko. Tried and tested yung go bag mo. Yes. Next. So, and then, dito meron na akong mga utilities. Ano yan? Of course, I have my flashlight. During the earthquake, no, the 7.2, power line mawawala. So, ang tendency, walang kuryente. Hindi tayo masyadong ina-advise na gumamit ng kandila. Yes. Kasi definitely ang kasunod ng earthquake is fire. So ang pagtansya ng mga eksperto is magkakaroon tayo ng 500 simultaneous fire. If in case tamaan tayo ng 7.2. Baka mamaya may mga gas leaks, di ba? Yun din siya. And then also I have my may whistle this is ka what ba we call dyan? the thermal blanket. A thermal blanket. Kala ko, aluminum foil. Kala ko, Yes. take out ka eh. It's a aluminum foil but mas malaki siya. So kung paano yung principle ng ordinary aluminum foil natin sa bahay, Yes. ito din siya. Okay? So it's absorbed and it retains yung heat. Tsaka may maganda pang benepisyo yan, Angelo. Noong nagbundok ako, nawala ako. Buti nila may ganyan ako, nahanap ako kagad. Kasi makintab. Makintab. Yes. Tsaka from afar Light kitang-kita reflect mo. na- Gawa ng ano, yung yung reflectorize siya ng Plus, ang ganda sunlight. pa ng design. Yes. And then, katulad ng whistle. whistle. Of course, that's Whistle. very If important. natrap ka sa loob, hindi mo kailangan mag-effort to shout. Sigaw-sigaw. May code Mas ba madali yan? kang Kung makakita. ilang ano? For the kasi meron tayo yung SOS but yung iba hindi Morse naman siya code. ma-appreciate, no. Basta ano lang siya, short long ano lang naman siya. Enough lang para malaman na Makita nandun ka pala. Kasi ang ano nito is yung pagsisigaw mo kasi it takes your energy. Not compare using your whistle, it less less effort, less energy. Okay, and then also itong ano kasi sa akin is 3-in-1 na siya. Meron na siyang flashlight and meron na rin ako dito meron na rin siyang pen. So ito nabibili lang siya I bought it from Divisoria. Mahal ba yung ganyan? It costs around less than 150 I think. So kaya naman, mura So lang. hindi naman siya ganun kaano. So 3-in-1 siya. Triple. Okay, and then also I have my mirror. Siyempre, titignan mo kung maganda yung mukha mo. Of course. Siyempre. Disaster. Kasama mo yan sa kubag ko. Diba? Yan. Disaster ka nga, tapos mukha ka pa rin disaster. So at least medyo to question of your Hindi, para saan yan? Yes. For signaling, of course. Oo, ganun. Natrap ka sa taas. Natrap ka sa mataas na building. So, direct sunlight, pwede siya. Or pwede using your flashlight to bounce off yung light. Naipit ka daw, di ba? Parang may peripheral ka kung paano ka naipit. Paano ka, and then to assess yourself also. Blindside. Pwede siya. Angelo, may katanungan ako. Merong Huwag naman. nung nag-ubag ako, sabi nung salesperson doon sa binilang ko na hardware, dapat daw mag-compass ako. Kaso hindi naman ako marunong gumamit ng compass. Mahalaga pa ba mag-compass ngayon? Well, yung compass itself, medyo hindi na siya Hindi na siya practical. Kasi medyo if you're not trained to use it, medyo hindi siya appreciated. Okay? And marami pa. I have a notebook. I have a short rope. Then meron din akong black bag. Okay, so maraming uses ang black bag if in case na umulan, so meron akong parang raincoat. And
pumunta ako sa evacuation center, walang panglatag. Pwedeng gawin sa I can use this one. Okay, so yung trash, yung pinagkainan ko, so pwede ko siyang ilagay dito. Yes. Naputol daw daliri niya, pwedeng ilagay dyan para pag labas Hindi, na kapag may namatay na, dyan ko ilalagay. Si ayaw maniwala. Pwede. Kala mo joke? Naputol. Yes, and then tsaka mo Yung trash sa hospital na ganon. Oo. Diba? And of course, we have yung parang pinaka first aid kit. Yes, I have my mini first aid kit on my go bag. So meron ako mga bandages, meron akong pang-clean ng wound, may pang-control bleeding ako. So kasi yun ang katulad nung sinasabi ni Doc na yun ang isa sa expected natin na problem during the earthquake. Malalaglag, yung building, masugatan ka. So you need to control the bleeding. Kasi alam naman natin na pag hindi na-control ang bleeding, definitely pwede kang maging casualty. And yung going to the hospital kasi yun ang medyo usapan doon. Na yung accessibility ng hospital Kami ni Diego, meron pa kaming isang dinadagdag sa go bag namin, yung family picture. Yes, Tsaka sa likod ng family pictures, pinaka-contact number. Yes. Just in case merong mawala isa sa amin, at least pwede namin pagtanong kung nakita niyo tong itsura na Tama yan. Saka siguro nowadays, lahat naman halos lahat may mobile phone na, no? Make sure lagi naka-charge and may load. Exactly. Tapos yun ang mga nagda-drive, no? Dapat laging may gasolina. Kasi hindi mo rin masabi, may mga nakasarang daan, di ba? At least kung may ready ka, kahit magkano ng rerouting, alam mo makakarating ka sa mga evacuation centers. Yung mga laman nito, no? So it depends sa needs ng family. So for example, meron akong pet, so I have my dog. So may bukod din siya na go bag. May bukod din na go bag yung for my pet. So kung meron din kayo mga children, may mga infants, so depende din siya sa kung anong needs talaga na and readily available naman sa internet yung food, water, and light. At least. That is the basic. Those three at least pag individual, di ba? Yes. Uy, pero nakakatuwa lang, no? Hindi mo akalain yung dalawang go bag niya talaga, yung kanyang plastic containers, ang dami palang laman nun. Yes. And ito, mabibili mo lang siya kahit sa Divisoria, so just sa ordinary pharmaceutical Sana maisingit na nga ng ng mga kaya it takes time talaga para makapag-put up ng even yung ganitong small, it takes time. Kaya ngayon pa lang, habang wala pa yung disaster, mag-put up na tayo. Yun. Thank you. Thank you. Dala sa pagdalaw sa amin, ha? Of course. Para ma-remind kami ng mga dapat gawin. Bukas na ulit. Bukas ulit, ha? Sige. Hanggang magsawa kami. Thank you. Thank you. Pero di ba, Kika, yung maganda daw dyan, sana may baon kang chef pag nag-earthquake. Sa mga pipiliin kapag may earthquake, may rescue tsaka chef. Oo, dalawa. So, dadalhin mo si... Tsaka Dr. Derma. Hindi, pero bawal sa Angelo dalhin pag earthquake kasi aftershock yan Grabe ka naman. Mabait yan. Pambawi lang sa torture sa atin sa training. Punta natin si Chef. Chef, good morning ha. Good morning. Anong ginawa natin? Inihanda po natin ngayon para sa breakfast po natin is yung pepper crusted natin na... Ito yung ginawa mo? Yes, ito po. Yung pepper crusted chicken breast. Financiered natin siya with... Teka lang, ano yung ingredients niya? Yun po. Mga ingredients niya. Siyempre gumamit po tayo ng chicken breast. And pineapple, dates, onion, garlic, soy sauce and vinegar. And salt, pepper, canola oil, cornstarch para po sa pangpalapot po natin dun sa sauce natin. And date syrup po. Kasi di po tayo gumamit dito ng sugar. So sugar-free po yung natin, yung hinanda po natin for breakfast. Pwede din pong honey kung wala po tayong date syrup na interesting ginamit ba yung dates as sweetener? Usually kasi ang alternative dyan is cocoa sugar dahil mas madali. Bakit dates ang napili natin? Dates po kasi meron po siyang mga health benefits na nakapagpababa po ng blood sugar natin. And yung heart disease po medyo so nag-incorporate ka ng health sa... Yes. Very good. Paano ba gawin to, Chef? Okay, yan po. Una po, yan, oil po, then garlic tsaka onion, gigisa po natin para po sa sauce natin. Kung may budget ka, pwede mo olive oil na para diretso healthy na tayo, di ba? Ito po, canola oil po yung gamit natin. Canola oil, better. Sige. Yes. Gigisa lang po natin yung onion tsaka garlic. And then, konting vinegar lang po para dun po sa acidity. Then, re-reduce natin. Adobo sauce. And then, yung soy sauce po natin, i-add na natin. And then, simmer lang natin siya. Tapos, pepper po. So, hindi natin kailangan mag-add ng salt kasi gawan may soy sauce na po tayo. So, yan po yung date syrup natin na nilagay. Or pwede rin pong honey. Pwedeng honey rin? Yes po. Okay.
Tapos, add na po natin yung dates po natin, yung pitted dates. And yung pineapple natin, pwede na po natin isama. So yan po yung So itong adobo medyo siya, no? Medyo matamis. Medyo matamis po siya. Pero yun nga po, kagaya po na sinabi natin, hindi naman po masyadong harmful po yung natin, sugar na ginamit. Because yung sources niya were simple sugars. Go ahead. Yan po. Tapos yung thickener po natin sa huli, lalagay na po natin yung cornstarch. Slurry to, slurry. Tapos slurry. Okay. Ayan po. Para, ayan. Yung chicken naman natin, season lang po natin ng salt. And yan. Papagulong lang natin siya sa pepper. Medyo maanghang siya pero magbabalance siya dun sa sauce natin kasi medyo matamis yung sauce natin. Tama ka. Opo. So crushed peppercorns ang maganda dito, fresh, no? Opo. Oo, kasi fresh po na crush talaga. Okay. Ayan po. Ito, tapos paano mo na, i-fry mo na? Opo, pan fry lang and then yan na po. Saka mag-ingat lang kasi chicken breast, mabilis mag-dry out no? Yes po. If not cooked properly, mabilis no? lang. Mabilis lang tayo para dito. medyo juicy pa yung chicken natin. Tapos ginawa mo dito parang, since malasa yung sauce, parang glaze lang, no? Yes, opo. Oo, ayun. Teka na, may dala ka pang iba. So meron din po akong mga hinanda na barbecue, pork barbecue natin. And then seafood pasta. Ba, ikaw rin nag-prepare niyan. Yes, dami opo. naman. At saka yung dates bar po natin. Ikaw rin nag-bake? Very healthy din po. Mahilig ka sa healthy food Tsaka itong olive-based tong Yes, olive. Canola po yung ginagamit natin para medyo mas healthy din pero mas mababa po sa sa presyo nung gaya ng olive yung oil. cost mo mas maganda na konti. Pero ano yung flavor ng canola? Canola is yung galing po siya sa flour. So medyo neutral ang lasa nito. Neutral. Alright. Teka chef, ano pala yung number natin? Para hindi ko maalala. Kikay! Ayan po. Number ni Pwede niyo po ang contact ni chef. Para kapag nag-emergency, ikaw tatawag ako. 0995-457-0596 po. Yung Facebook. Tapos yung FB natin. Facebook po natin yung Healthy Nibblers po. Diyan po pwede po kayong pumunta diyan para makabili po ng mga healthy products natin na gawa po sa dates po. So lahat ng ginagawa mo date-based? Opo, dates-based po. Okay. Baka pwede rin makahanap ng date dyan. Mahilig si chef sa date. Pwede. Sige. Ayan, sinave ko na, chef. Thank you. Alright, thank you. Kain na tayo. Thank you. Ako, nagugutom na ako, Angela. Nagugutom na ako. Mamaya ka na magutom kasi busy pa tayo. Bakit? Ano yun? Ano yung papakita mo sa akin? Para may video ka dyan. Di ba alam mo na to? Ikaw muna. Ay, oo. Ito yung binabasa ko kanina sa Paisikel. Ito yung pinapag-usapan natin to kanina. Oo. Ayan, ito yan, di ba? Yung yung isang netizen. Dok, sana makinig ka dito. Very inspiring. You also, Iya. Naging trending to sa FB yung isang vendor na vegetable vendor sa katauhan ni, ito sinulat ko Angela, si George Villar. Hindi po ba kayo nahihirapan sa paghahanap buhay dahil sa kondisyon nyo? Pag ang pag-usapan po mahirap po talaga sana. Pero kaso lang po, wala po tayong ibang pamamaraan na mabuhay. Kaya kahit mahirap, pagtsagaan na lang po para mabuhay. Hindi po ba kayo na-discourage sa paghahanap buhay noong nanakawan po kayo? Kung tutusin po, sa mahinang mga loob ng tao ay ma-discourage. Siyempre ma-discourage na po kasi nangyari po yung ganon sa tao. Pero parang po sa akin, hindi po hadlang na yung namakawan ako maging manlupay pa yung magigila. Lalo po lumakas po ang loob ko noon dahil alam ko naman po na ang Diyos po ang may alam sa mga taong gumagawa ng ganun. Kaya patuloy po yung aking paghanap buhay kahit po mahirap. Ngayon pong marami na pong nakakaalam ng kwento nyo. Ano po ang nararamdaman nyo ngayon? Marami pong naramdaman nila, sobrang saya po. Bakit? Kasi po ako po nakapagbigay ng inspiration sa mga tao. Ako nang pinakikita niyo sa aking kalagayan po nagkikita. Hindi po hadlang ang aking kapagsanan. Kaya masaya po ako. Marami pa lang mga tao na na-inspired para sa akin.
Oh, di ba? Very inspiring. Oo. Alam mo, saludo talaga ako dyan kay Mang George. Kasi tulad na sinabi niya, hindi hadlang sa kanya yung pagiging PWD niya. Tsaka ginagawa niya patong paraan para makapag-inspire ng maraming tao. Sige, go ahead. Saka alam mo sa mga tao talagang masipag, wala talagang rason walang hadlang. Kapag gusto mo maraming paraan. So kung yung katulad ni tatay, parang nakita mo naman, alam ko kung ganong kahirap siguro yan for him, pero just the same, kumakayod pa rin, no? Can you imagine, Doc, tsaka Kikay, di ba, nanakawan siya. Twice, nung 2014 nanakawan siya, habang nititinda siya, binugbog pa siya. Grabe. Diba? Tapos hindi naging hadlang din yun na, kunya, di ba sa iba mawawalan na ng pag-asa kasi, di ba, ginaganto naman ako, ba't ko pa pagpapatuloy? Hindi, tinuloy niya pa rin yung pagtitinda niya. Tapos nung 2015, the next year naman after, nanakawan naman siya sa mismong bahay at sinabihan pa, tinreten pa sila na papatayin. So, wala siyang ginawa kundi binigay niya yung lahat ng kinita niya. But then again, andito pa rin si Mang George, nagtitinda pa rin siya, nagbibigay pa rin ng inspiration. Lumalaban pa din. Pero nakakalungkot lang naman sa mga gumagawa sa kanila ng gano'n, Sa halit na tulungan siya dahil sa sitwasyon niya, talagang pinalalala pa ang kondisyon. Kinasamantala pa. But speaking of tulong, it's good thing that you mentioned tulong, Doc Sara, no? Because yung mismong nag-post nito na si Letlet, ay Letlet Umali, ay isa siya sa mga tumutulong dito ngayon. Hindi lang siya basta nag-post, nagpakalat, nagtumutulong din siya dito kay Mang George. At there are also different organizations na tumutulong dito kay Mang George. So talagang, in spite nung kanyang mga pinagdadaanan, saka yung kanyang sitwasyon, talagang he's striving hard para matulungan yung pamilya niya. At talagang nakaka-inspire. Sabi nga nila, di ba, we see the person, not the disability. Yes. And thank you talaga kay Letlet Umali para to sa pag-asang binibigay kay Tatay George. At least nalaman natin yung kwento ni Mang George. Yun, di ba? And I hope sana ito talagang magsilbing aral sa lahat. Di ba, na magtrabaho ng mabuti. Oo, na huwag tatamad-tamad. Huwag umasa sa hingi. Nagugutom na The rest, siyempre, lalong nabaon pa. Nabaon. Tapos, tama na yung yung position nung NCRPO, di ba? Yung we don't tolerate this, etc. Tapos, dapat hindi na nagsalita hindi na nagsalita na dapat si Bato. Medyo na siguro he got carried away. Got carried away. Kasi napagsabihan, wag raw mag-judge sa Miss Ball. Kaya nagtrabaho. Pero nakakalungkot lang din kasi ang daming alam ng mga pulis. Diba? Ang dami nilang mga ginagawa na hindi maganda. Ay, kung nabalitaan mo yung pulis na kabago-bago lang, PO1? Oo. Na nag-resign. Nag-resign dahil pinipwersa siya na siya'y bumaril. Matindi yun, Matindi yun. Sino yung babarilin? Drug lord. Drug lord? Area. Kung hindi ako magkamali, parang sumali pa ito sa yung parang yung mga pulis na mga gwapo, na mga macho sa isang network. Bagong pulis ng... Parang nasa dyaryo ka. Takorda yata ang apelyido kung hindi ako magkamali. Basta sabi niya, hindi niya na daw masikmura. Hindi daw yun ang PNP na gusto niya, na akala niya, yung pinasukan niya. Bago pa lang siya. Malaki yun. Malaking. At tinuro niya na inuutusan daw siya na kasi raw Katanduanes. Dahil wala raw report ang Katanduanes ng kahit anong drug. Talaga? Casualty. Alam mo, dapat we are not sa totoo lang, alam naman natin na the overwhelming majority ng ating mga police, miyembro ng PNP ay mababait at matino. Hindi natin sinasabi pero dapat these are things na talagang pinag-iimbestigahan. Nagulat nga ako Batang-bata. PO1 pa lang. Of course, siyempre, ididina yan ng mga superiors niya who will admit it, di ba? Especially right away. Di ba? Pero it bears dapat imbestigahan ito ng malalim. And he has the text messages. May prueba siya. May prueba yun siya. Yun ang challenge nga ng ng superior na isa, yung provincial director. Yes. Patulayan mo. Diba? In effect, saan ang ebidensya mo? Pero wala na rin naman siya magagawa dyan kundi umalis na rin. Nag-resign na siya. Nag-resign na siya. Ang problema lang kung parang tinitreaten pa siya dahil technically speaking, ka pa, pulis ka pa. Dahil dadaan pa yan sa prosesong resignation mo. Ibig sabihin, pag hindi ka magpakita sa amin, maaawol ka pa. So parang may counter pressure na right away. Mahirap magpakita. Baka mamaya mabugbog pa, di ba? Or, God forbid, di ba? Mas masama pang mangyayari. Oo, mahirap. Ang dami mga nangyayari sa mga pulis. Dami mga kalokohan na lalabas, di ba? Oo. Pero dapat ma-expose ito. Yes. And mawala.
Kasi if Correct. only for the good, not just of the police force, but of the country as a whole. Dapat talaga malinis, no? Malinis talaga yung buong hanay ng mga pulis. Kasi remember, lalong nawawalan ng kumpiyansa yung class DNE. Correct. Correct. Baka lalong lumaki pa yan. No? Kasi syempre saan ba lumalapit, 'di ba? Kapag nadehado, 'di ba? Pag may pangangailangan sa security o ano man. Sa police station lalapitan mo ganyan, may secret jail pala. o ano man, But 'di ba? in fairness naman kung sa ating PNP, we have to give them credit. Yes. Credit is due. Napakaganda rin ng trabaho nila securing the delegations, in just naranasan ko concluded ASEAN Summit. They did a good job. Yung lockdown nila pag lumalabas yung mga heads of state sa mga hotel. Yung convoy nila. 20 minutes ka hindi gagalaw sa lugar. Talaga. Sila. Kasi stop and go Hindi naman sila nagsara ng kalye, 'di ba? Dahil ayaw ng presidente. Hindi. So ba't ka naman kasi pumunta dun sa area? Pauwi na ako Pamakati ako No choice. Talagang lockdown yung pagkanan ko. Wala, hindi ka pwede. 20 minutes. Meron kasing delegation na tumira sa Dusit. Yes. And sa Shangri-La. Yes. So, Makati yan So, syempre, may ano na dyan, may mga nakaset in place na tabet na mga security. Nagulat nga ako Saan sila dadaan, saan ang lockdown, saan ang ano. So, may alternate route pa yan. Yung tapat ng Park Square. Makati yan. Oo, Makati, no? Pasay Road. Yun ang daanan Panay motorsiklo. Ba, sabi ko, ang daming riding in tandem dito Hagad pala. Ang daming riding. Yung buong sidewalk. Oo. Yung gamit ng mga taga-PNP. Mga mag-escort yan. Mga taga HPG. Oo. Yan ako. Thank you so much, Kong, ha? Maraming salamat, Kong. Pansamantala po kaming nagpapaalam sa huntahan. Ako po si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Sa ngalan po ng aming partner na si Attorney George Erwin Garcia. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat. Ayan, susunod na po ang ikatlong paghataw ng mga balita kasama sina June at Monica sa Good Morning Kuya.